buntis ako at nagmamakaawa sa putikan, pero tinawanan lang nila ang aking pag-iyak. Bayad na ang serbisyo mo, ang sabi ng babaeng umagaw sa kanya, sabay tapon ng pera sa aking muka. Sa gabing iyon, sa gitna ng bagyo, namatay ang tanga at mahirap na si Lila. Pero mula sa kanyang mga abo, isinilang si Leira, hindi para magmahal muli, kundi para maningil. Handa ka na bang magbayad, Elian? Huwag kang ambisyosa. Ang katulad mong amoy isda at galing sa putikan ay pampalipas oras lang ng mga Monteverde. Tapos na ang laro niyo ni Elian. Ang mga salitang iyon ay hindi isinigaw. Binigkas ang mga ito ng mahinahon, malamig, at puno ng di maitatalong kapangyarihan. Nakatayo si Isabel sa harap ng pintuan ng maliit na barong-barong. Suot ang kanyang puting bestida na tila hindi man lang nadadapuan ng alikabok ng samar. Sa kanyang paanan, nagkalat ang mga perang papel na parang mga basurang ibinato sa isang pulubi. Sa likod ng pinto, nakatayo si Lila. Nanigas ang kanyang buong katawan habang hawak-hawak ang isang bagay na dapat sana ay ibibigay niya kay Elian sa gabing iyon. Hindi ito mamahaling relo o ginto. Ito ay isang panyo. Isang simpleng panyo na gawa sa murang tela na pinagpuyatan niyang burdahan ng pangalan ni Elian gamit ang sinulid na binili pa niya mula sa naipong barya sa pagtitinda ng isda. Ang bawat tusok ng karayom sa panyong yun ay may kasamang panalangin at pangarap para sa kanilang magiging pamilya. Pero ngayon, ang panyong yun ay tila naging isang mabigat na bato sa kanyang mga kamay. Tiningnan ni Isabel ang panyo na hawak ni Lila at napangisi ng may halong pandidiri. Humakbang siya palapit, hinablot ang panyo, at walang pasubaling ipinampunas ito sa putik na tumalsik sa kanyang mamahaling sapatos. Ito lang ba ang kaya mong ibigay? Tanong ni Isabel habang diring-diri na binitawan ang maruming tela sa sahig. Kaya ka iniwan ni Elian dahil kahit anong gawin mo, ang baho ng kahirapan ay hindi mawawala sa'yo. Umalis ka na habang may awa pa kami sa batang dinadala mo. Hindi nakasagot si Lila. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang tanging narinig lamang niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso at ang dagundong ng kulog sa labas. Dahan-dahan, yumuko siya para pulutin ang panyong puno na ng putik. Ang kanyang mga daliri na mag-aspang at sugatan dahil sa paglilinis ng isda ay nanginig habang pinapagpag ang dumi mula sa pangalang Elian na nakaborda doon. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Ang sakit ay sobra-sobra na para mailabas pa sa pamamagitan ng pag-iyak. Sa loob ng kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang pagsipa ng sanggol. Isang sipa na tila nakiisa sa pagwawala ng kanyang damdamin. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at sa gitna ng ingay ng ulan, isang tahimik na tanong ang bumasag sa kanyang pagkatao. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ang tanong na yon ay tinangay ng hangin, kasabay ng paglaho ng babaeng naniwala sa pangako ng pag-ibig. 5 taon na ang nakalipas. Ang ulan sa Manila ay hindi katulad ng ulan sa Samar. Dito, ang ulan ay bumabagsak sa mga bintanang salamin ng matatayog na gusali. Walang amoy ng dagat, walang amoy ng lupa. Puro lamig, puro lungkot. Sa loob ng kanyang opisina, sa ika-40 palapag ng Monteverde Tower, nakatayo si Elian habang nakatanaw sa madilim na kalangitan. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang lalaking nasa tuktok ng tagumpay. Suot niya ang pinakamahal na suit, ang kanyang buhok ay maayos, at sa kanyang pulso ay isang relong nagkakahalaga ng higit pa sa isang bahay. Siya na ngayon ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Pero ang kanyang mga mata ay patay. Walang kislap, walang buhay.
Sa kanyang lamesa may isang frame na nakataob, walang sinuman, kahit ang kanyang sekretarya o ang kanyang asawang si Isabel, ang may karapatang galawin iyon. Sa ilalim ng frame na yon ay isang lumang litrato, isang malabong kuha ng isang babaeng nakangiti habang may hawak na isda sa palengke. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang kanyang amang si Don Rafael, ang taong nagturo sa kanya na ang kapangyarihan ay higit pa sa lahat. Elian, tawag ng matanda sa baritonong boses nito. Handa na ba ang lahat para sa meeting bukas? Ang mga investors mula sa Europe ay darating. Ito ang pinakamahalagang deal ng kumpanya natin. Kung makuha natin ang tiwala ng mga Monteclaro, magiging hari tayo ng industriya. Hindi lumingon si Elian. Nanatili siyang nakatitig sa ula. Opo, Papa. Handa na ang lahat. Good, sagot ni Don Rafael, pero hindi pa ito umaalis. At siguraduhin mong kasama mo si Isabel. Kailangan nilang makita na matatag ang pamilya Monteverde. Ayoko ng anumang drama. Naiintindihan mo ba? Napahigpit ang hawak ni Elian sa baso ng alak na kanyang iniinom. Ang banggitin ng pangalan ni Isabel ay parang paglulunok ng bubog. 5 taon na silang kasal sa papel, pero ni minsan ay hindi siya natulog sa tabi nito. Ang bawat araw na kasama niya ang babaeng iyon ay paalala ng kanyang kahinaan. Paalala na hindi niya naipagtanggol ang babaeng tunay niyang minahal. Naiintindihan ko, malamig na sagot ni Elian. Nang umalis ang kanyang ama, ibinagsak ni Elian ang baso sa lamesa. Hindi ito nabasag, pero ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Napaupo siya sa kanyang swivel chair at napahawak sa kanyang sentido. Ang sakit ng ulo ay palaging dumarating tuwing umuulan. Kinuha niya ang folder na iniwan ng kanyang sekretarya kanina. Ito ang profile ng kumpanyang galing Europe na makakapartner nila. Ang Monteclaro Group. Kilala sila sa buong mundo sa paggawa ng mga alahas na sinusuot ng mga reyna at prinsesa. Sinasabing ang tagapagmana ng kumpanyang ito ay misteryoso at bihira magpakita sa publiko. Binuklat ni Elian ang folder ng walang interes. Ang kanyang mga mata ay mabilis na dumaan sa mga numero at graph ng kita. Wala siyang pakialam sa pera. Wala siyang pakialam sa tagumpay. Ginagawa niya lang ito dahil ito na lang ang paraan para makalimot, para mapagod ang kanyang utak at hindi na makaalala. Ngunit nang ilipat niya ang pahina sa profile ng representative na darating bukas, natigil ang kanyang mundo. Nakalagay doon ang pangalan ng head designer at tagapagmana, Leira Monteclaro. Hindi ang apelyido ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Elian. Hindi rin ang titulo, kundi ang larawan na nasa gilid nito. Kahit na nakatalikod ang babae sa litrato at kalahati lang ng mukha ang nakikita, kahit na balot siya ng mamahaling damit at alahas, kilala ni Elian ang kurba ng leeg na yon. Kilala niya ang hugis ng tainga na yon. At higit sa lahat, nakita niya ang isang maliit na detalye na hindi kayang dayain ng kahit anong yaman. Sa likod ng tainga ng babae, may isang maliit na nunal na hugis puso. Nabitawan ni Elian ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang ibinaon sa hukay. Lila! Bulong niya sa kawalan. Ang boses niya ay basag, parang boses ng isang taong nakakita ng multo. Mabilis siyang tumayo, halos matumba ang kanyang upuan. Hinablot niya ang telepono at dinayal ang numero ng kanyang private investigator. Alamin mo ang lahat tungkol kay Leira Monteclaro. Utos niya. Ang boses ay nanginginig sa galit at pag-asa. Alamin mo kung saan siya galing. Alamin mo kung sino siya. Ngayon din. Ibinaba niya ang telepono at muling tiningnan ang litrato. Kung buhay si Lila. Kung buhay ang babaeng mahal niya. Bakit siya nagtatago sa pangalang Leira? At bakit sa litratong ito, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo? Sa labas, isang matalim na kidlat ang gumuhit sa kalangitan.
na tila nagbabadya ng isang bagyong mas malakas pa sa bagyong sumira sa kanya 5 taon na ang nakakaraan. Ang bagyo ng paghihiganti ay paparating na. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay nagmistulang isang dambana ng karangyaan sa gabing iyon. Ang mga higanting chandelier na gawa sa kristal ay nagpapasabog ng liwanag na tila mga bituin na nagpapakinang sa mga alahas ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango, champagne at kaplastikan. Para kay Elian, ang lugar na ito ay isang kulungan. Nakatayo siya sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang itim na tuxedo na lalong nagpatingkad sa kanyang matipunong pangangatawan. Sa kanyang tabi ay si Isabel na nakakapit sa kanyang braso na parang isang linta. Suot ni Isabel ang isang kumikinang na puting gown at ang kanyang nangiti ay nakadikit sa kanyang muka habang bumabati sa mga kakilala. "Smile, honey," bulong ni Isabel kay Elian. Ang boses ay matamis, pero may halong diin. "Nakatangin sa atin ang media. We need to look like the perfect couple." Hindi sumagot si Elian. Ang kanyang isip ay lumilipad pa rin sa litratong nakita niya kahapon. Ang babaeng yon, si Leira Monteclaro. Posible kaya? O baka nababaliw na lang siya dahil sa sobrang pangungulila? Biglang tumahimik ang buong bulwagan. Ang matinding ingay ng mga nag-uusap at ang tunog ng mga kubyertos ay sabay-sabay na naglaho. Ang atensyon ng lahat ay napako sa malaking pintuan sa dulo ng ballroom. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan. "Ladies and gentlemen," anunsyo ng host, "please welcome the illustrious Monteclaro family from Europe, led by their CEO, Ms. Leira Monteclaro." Pumasok ang liwanag bago ang tao, at nang humakbang siya papasok, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elian. Isang babaeng nakasuot ng mapulang gown ang naglalakad sa gitna ng red carpet. Ang kulay ng kanyang damit ay kasing tingkad ng dugo at apoy. Ang tela ay yumayakap sa bawat kurba ng kanyang katawan nang may perpektong sukat, nagpapakita ng kagandahang hindi na kailangan pang ipilit. Ang kanyang buhok ay nakataas sa isang eleganteng ayos na naglalantad sa kanyang mahabang leeg at maputing balat na tila porselana. Hindi siya naglalakad na parang isang taong humihingi ng atensyon. Naglalakad siya na parang siya ang may-ari ng buong mundo. Ang bawat hakbang ng kanyang stiletto ay may ritmo ng kapangyarihan. Nanlamig ang buong katawan ni Elian. Naramdaman niya ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Ang babaeng iyon, ang mukhang iyon, wala na ang amoy ng dagat. Wala na ang mga kamay na magaspang dahil sa paglilinis ng isda. Wala na ang mahiyain at nakayukong postura ng probinsyanang si Lila. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang reyna. Pero ang mga matang yon ay si Lila. Lila, ang pangalang iyon ay lumabas sa bibig ni Elian nang hindi niya sinasadya. Mahina, garalgal, puno ng sakit. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang matinding panginginig ni Isabel. Ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang braso ay biglang lumuwag. Tiningnan niya ang kanyang asawa at nakita ang takot na gumuhit sa mukha nito. Namumutla si Isabel, tila nakakita ng multong bumangon mula sa hukay para maningil. "Impossible!" bulong ni Isabel, ang boses ay nanginginig. "Patay na siya. Nakita ko ang bangkay. Hindi pwede." Hindi pinansin ni Elian ang sinabi ni Isabel. Kinalimutan niya ang protocol. Kinalimutan niya ang mga kamera. Kinalimutan niya ang kanyang ama na nasa di kalayuan. Mabilis siyang humakbang palapit sa babaeng nakapula. Nahawi ang mga tao sa kanyang dinadaanan. Nang makarating siya sa harap ni Leira, hinarang niya ang daan nito. Tumigil si Leira. Tinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Elian. Ang kanyang ekspresyon ay blangko. Walang gulat, walang tuwa, walang galit. Para bang nakatingin lang siya sa isang pader. "Lila," sabi ulit ni Elian,
At sa pagkakataong ito, narinig ng mga taong malapit sa kanila ang panginginig ng kanyang boses. Buhay ka. Diyos ko, buhay ka. Akmang hahawakan ni Elian ang kamay ni Leira. Gustong maramdaman kung totoo ba ang nasa harap niya o isa lang itong ilusyon. Ngunit bago pa man dumapo ang mga daliri ni Elian sa balat ni Leira, umatras na ito ng bahagya. Isang hakbang lang, pero ang distansyang nilikha noon ay parang isang malalim na bangin. Tinaasan siya ng kilay ni Leira. Isang ngiting mapakla at puno ng sarkasmo ang sumilay sa kanyang mapulang labi. Excuse me? Ang boses niya ay malinaw, may accent ng Europa at matalas. Do I know you, mister? Para bang sinaksak si Elian sa dibdib. Ang boses na yon, iyon pa rin ang boses na naghehele sa kanya noon sa Samar, pero ngayon ay kasing lamig na ng yelo. Ako to, si Elian. Pagmamakaawa niya. Huwag mo sabihing nakalimutan mo na ako. Asawa mo ako, Lila. Isang bulungan ang umugong sa buong ballroom. Scandal. Tumawa ng mahina si Leira. Isang tawang walang saya. I think you are mistaken, sir. I am Leira Monteclaro, and I don't have a husband, especially not someone who looks as desperate as you. Sa gilid ng paningin ni Elian, nakita niyang lumapit si Isabel. Gusto nitong hilahin si Elian palayo, pero ang takot ay nakapako sa kanyang mga paa. Binaling ni Leira ang kanyang tingin kay Isabel. Sa isang iglap, ang blankong ekspresyon ni Leira ay nagbago. May dumaang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na parang kidlat bago ang bagyo. And you must be Mrs. Monteverde. Bati ni Leira habang tinititigan si Isabel mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay parang tingin ng isang agila sa isang basang sisiw. Dahil sa sobrang kaba, nanginig ang kamay ni Isabel na may hawak na wine glass. Dumulas ang baso sa kanyang mga daliri. Ang bubog ay kumalat sa sahig nang walang ingay dahil sa kapal ng carpet, pero ang laman nito, ang mapulang alak, ay tumapon sa harap ng puting gown ni Isabel. Mabilis na kumalat ang mantsa na parang sariwang dugo sa malinis na tela. Napasinghap ang mga tao. Tiningnan lamang ito ni Leira nang walang anumang awa. Oh dear, sabi ni Leira, pero ang tono niya ay hindi nag-aalala. Ito ay nang uuyam. You should be more careful, Mrs. Monteverde. Stains are very hard to remove, lalo na kapag marumi talaga ang tela. Pagkatapos bitawan ang mga salitang yon na puno ng kahulugan, tinalikuran sila ni Leira. Let's go! Utos niya sa kanyang mga bodyguard. Habang naglalakad siya palayo, naiwang nakatulala si Elian. Ang puso niya ay nagwawala. Nalilito kung maniniwala ba sa sinabi nito o sa tibok ng kanyang puso. Biglang humihip ang hangin mula sa aircon ng ballroom at nilipad ng bahagya ang buhok ni Leira sa likod. Sa ilalim ng mamahaling ilaw ng chandelier, nakita ni Elian ang isang bagay na nagpatigil ng kanyang paghinga. Sa likod ng kanang balikat ni Leira, bahagyang nakasilip sa tabas ng kanyang gown, ay isang maliit na peklat na hugis gasuklay, crescent moon. Bumalik ang alaala ni Elian sa Samar. Ang gabing naglalakad sila sa batuhan, nadula si Lila at nasugatan sa balikat dahil sa matalim na bato. Siya mismo ang naggamot noon. Siya mismo ang humalik sa sugat na yon at nangakong hindi na ito masasaktan muli. Napapikit si Elian ng mariin at pagdilat niya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi siya nagkakamali. Nagsisinungaling ito. Hindi siya kilala ni Leira Monteclaro. Pues, ipapaalala niya rito kung sino si Lila San Agustin. Nahanap na kita, bulong ni Elian sa sarili, habang ang kamao niya ay humigpit sa kanyang gilid. At hinding-hindi na kita pakakawalan, kahit pasunugin mo ang buong mundo. Ang sumunod na 24 na oras ay naging isang impyerno para kay Elian. Ang kanyang private investigator, isa sa pinakamagaling sa buong bansa, ay bumangga sa isang pader na gawa sa bakal at kasinungalingan. Ang profile ni Leira Monteclaro ay perpekto, masyadong perpekto.
Ipinanganak sa Switzerland, nag-aral sa Paris, at namana ang isang malaking bahagi ng yaman ng mga Monteclaro matapos mamatay ang umampon sa kanyang mga magulang. Walang bakas ni Lila San Agustin. Walang bakas ng Samar. Parang binura ang nakaraan niya, sir, sabi ng investigador sa telepono. O talagang wala siyang nakaraan? Pero alam ni Elian ang totoo. Hindi ka makakabili ng peklat. Hindi ka makakabili ng kaluluwa. Dahil sa pagkabigo, ginawa ni Elian ang isang bagay na hindi niya dapat gawin. Ipinagpaliban niya ang lahat ng kanyang meeting at nagpunta sa hotel kung saan pansamantalang nanunuluyan ang delegasyon ng Monteclaro. Wala siyang plano. Gusto niya lang makita ulit si Leira. Malayo sa mga kamera, malayo sa mga mapanghusgang mata. Gusto niyang makita kung manhid pa rin ba ang mga mata nito kapag silang dalawa na lang. Nakatayo siya sa lobby, nagkukunwaring may hinihintay, nang biglang may isang maliit na figura ang mabilis na tumakbo mula sa hallway, tumatawa na parang musika. Isang batang lalaki, mga 5 taong gulang, na may buhok na kasing itim ng gabi at balat na mamula-mula. Hinahabol siya ng isang babaeng yaya. "Leo, bumalik ka rito!" Sigaw ng yaya. Pero sa sobrang bilis ng takbo ng bata, hindi nito napansin si Elian na nakatayo sa kanyang daraanan. Isang malumanay na pagkakabangga ang naganap. Natumba ang bata sa makapal na carpet pero hindi ito umiyak. Tumingala lang ito kay Elian. Ang kanyang mga mata ay bilog at puno ng pagtataka. Napatigil sa paghinga si Elian. Ang mga mata, para siyang nakatingin sa sarili niyang litrato nung bata. Pa siya. Ang hugis, ang kulay, ang lalim. Iyon ang mga mata ng mga Monteverde. Iyon ang mga mata niya. Malalalim na itim na mata na may bakas ng lungkot at pangungulila na hindi dapat makita sa isang musmos na bata. Mabilis na lumuhod si Elian para tulungan ang bata na tumayo. "Sorry po, mister," sabi ng bata sa malinaw na Tagalog. Umiling si Elian. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Isang totoong ngiti. "Ayos lang, champion. Walang nasaktan." Inayos ni Elian ang damit ng bata at doon niya napansin ang isang maliit na L na nakaburda sa kwelyo nito. "Leo." "Salamat po," sabi ni Leo. Akmang tatakbo na ulit ito nang bigla itong huminto at tumitig kay Elian. Inabot nito ang maliit na kamay at hinawakan ang hintuturo ni Elian. "Amoy papa ka." Bulong ng bata. Ang boses ay puno ng inosenteng pagtataka. Para namang 1,000 boltahe ng kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Elian. Ang mga salitang iyon na sinabi ng isang batang hindi niya kilala pero may mga mata na katulad ng sa kanya ay tumusok ng direkta sa kanyang puso. Biglang napansin ni Elian na medyo namumutla ang mga labi ng bata. Nagsimula itong huminga ng medyo mabilis at mababaw. "Leo, okay ka lang ba?" tanong ni Elian. Ang kanyang boses ay biglang napuno ng pag-aalala. Hinawakan ng bata ang kanyang dibdib. "Medyo masikip po." Hindi na nag-isip si Elian. Binuhat niya ang bata. Magaan ito, masyadong magaan para sa kanyang edad. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Leo habang lalong humihirap ang paghinga nito. "Hey champion, look at me," sabi ni Elian sa mahinahong boses, sinusubukang itago ang sarili niyang kaba. "Breathe with me, okay? In and out, just like me." Dinala niya ang bata sa isang sofa sa lobby. Habang ginagawa niya ito, dumating na ang yaya. Hingal na hingal at takot na takot. "Sir! Naku po, inaatake na naman siya." Sigaw ng yaya habang kinakapa ang bulsa. "Naiwan ko ang inhaler niya sa kwarto." "Anong sakit niya?" Mariing tanong ni Elian. "May butas po sa puso, sir. Congenital heart disease." Parang gumuho ang mundo ni Elian. Isang depekto sa puso. Isang karamdamang minsan ay namamana. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Leira,
abala sa pakikipag-usap sa kanyang telepono. Mukha siyang pagod, pero professional pa rin. I need the revised contract by noon. Natigil siya sa pagsasalita nang makita ang eksena sa lobby. Nakita niya ang kanyang anak sa mga bisig ng isang estranghero. Ang estrangherong yon ay si Elian Monteverde. Nabitawan ni Leira ang kanyang cellphone. Isang malakas na tunog ang nilikha nito nang bumagsak sa marmol na sahig. Leo! Ang kanyang sigaw ay hindi sigaw ng isang CEO. Ito ay sigaw ng isang ina. Isang leonang handang pumatay para sa kanyang anak. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang poise. Tumakbo siya palapit. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo sa anak ko? Sigaw niya habang marahas na inaagaw si Leo mula sa mga bisig ni Elian. Niyakap niya ang bata ng mahigpit na parang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Tiningnan niya si Elian at ang mga mata niya ay hindi na blanko. Puno na ito ngayon ng isang emosyon na mas masakit pa sa galit. Ito ay dalisay na takot. "Wag na wag mong hahawakan ang anak ko," sabi niya. Ang bawat salita ay may diin at puno ng babala. Ang kanyang tingin ay tingin sa isang halimaw, hindi sa isang dating minamahal. At sa mga matang iyon, na puno ng takot para sa kaligtasan ng batang may dugo at mukha niya, nakita ni Elian ang katotohanang mas malinaw pa sa anumang DNA test. Hindi lang si Lila ang bumalik. Bumalik siya na may daladalang isang buhay na piraso ng kanilang nakaraan. Ang kanilang anak. Ang bawat gabi ay isang pagbabalik sa bagyo. Sa kanyang panaginip, laging bumubuhos ang ulan. Malamig, malagkit at amoy putik. Tumatakbo siya sa isang madilim na kagubatan, walang sapin sa paa, habang may humahabol sa kanyang isang anino. Hindi niya makita ang mukha nito. Isa itong aninong malaki at nakakatakot. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghingal at ang paulit-ulit na bulong ng hangin. Iniwan ka niya. Iniwan ka niya. Nagising si Leira na basang-basa ng pawis. Ang puso niya ay kumakaripas na parang isang kabayong tumatakbo para sa buhay nito. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang sarili. 5 taon na. 5 taon na siyang binabangungot ng parehong eksena. Tiningnan niya ang natutulog na si Leo sa tabi niya. Ang payapang mukha ng kanyang anak. Ang tanging nagsisilbing angkla niya sa kasalukuyan. Dahil kay Leo, kaya niyang harapin ang bawat umaga. Dahil kay Leo, kaya niyang kalimutan ang mga anino ng gabi. Ngunit ang anino ng nakaraan ay hindi na lamang nananatili sa kanyang mga panaginip. Nagkaroon na ito ng pangalan, Elian Monteverde. Sa conference room ng Monteverde Tower, ang tensyon ay mas malamig pa kaysa sa aircon. Nakaupo si Leira sa kabilang dulo ng mahabang lamesa. Kaharap si Elian. Ang kanilang mga abogado at staff ay nakaupo sa pagitan nila na parang mga sundalo sa isang digmaan. "The proposal lacks long-term viability, Mr. Monteverde," sabi ni Leira. Ang boses niya ay kasing talas ng bubog. "Your projections are too optimistic. Masyadong malaki ang risk para sa aming kumpanya." Tinitigan siya ni Elian mula sa kabilang dulo. Hindi siya tumitingin sa mga papel. Sa kanya lang siya nakatingin. "We are willing to adjust the terms, Miss Monteclaro," sagot ni Elian. Ang boses ay kalmado pero may bigat. "Tell me what you want and I will give it to you." Ang mga salitang iyon ay para sa negosyo, pero ang paraan ng pagkakasabi nito ay masyadong personal. Naramdaman ni Leira ang pamilyar na pagkirot sa likod ng kanyang mga mata. Isang sakit ng ulo na laging dumarating kapag malapit si Elian. Para iwasan ang kanyang titig, tumayo si Leira at lumapit sa whiteboard para ipaliwanag ang kanyang punto. Habang nagsusulat siya, lumapit si Elian sa kanyang likuran. Nagkukunwaring tinitingnan din ang board. Biglang naamoy ni Leira ang isang pamilyar na pabango. Isang pinaghalong amoy ng sandalwood at dagat. Ang amoy na yon, napahawak siya sa lamesa para suportahan ang sarili. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip.
Isang lalaking nakatalikod, naglalakad palayo sa ilalim ng ulan. Ang sakit ng pag-iwan, ang bigat ng pagtataksil. "Are you all right, Miss Monteclaro?" Tanong ni Alien. Ang boses ay malapit sa kanyang tainga. Mabilis na lumayo si Leira na parang napaso. "Don't touch me," mariin niyang sabi. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi niya maintindihan. Bakit ganito ang reaksyon ng kanyang katawan sa lalaking ito? Ang sabi ng kanyang mommy na umampon sa kanya, ang lalaki sa kanyang nakaraan ay isang masamang tao na nanakit at nag-iwan sa kanya. Kaya siguro ganito, ito ay galit. Ito ay takot. Ngunit nang magtanghalian, isang bagay ang gumulo sa kanyang paniniwala. Nasa isang private dining room sila, inihain ng isang malaking platter ng sugpo na paborito ng mga kliyente. Bago pa man may kumuha, nagsalita si Alien sa waiter. "Pakialis ng platter na yan," mahinahon niyang sabi. "My guest is allergic to shrimp." Natigilan ang lahat. Tumingin sila kay Leira. Hindi niya kailanman sinabi sa kanila ang tungkol doon. Paano nalaman ni Alien? Napatingin si Leira kay Alien. Nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang malalim na pag-aalala. Isang pag-aalala na nagmumula sa isang taong kilalang kilala ka. Isang lamat. Isang maliit na lamat ang nabuo sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Samantala, sa isang mamahaling coffee shop sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Isabel habang tinitingnan ang mga litrato sa kanyang cellphone. Ang mga litrato ay kuha mula sa malayo. Si Leo na naglalaro sa park ng hotel. Si Leo na kumakain ng ice cream. "Magaling," sabi ni Isabel sa kausap niya sa telepono. "Keep sending me updates. Kailangan kong malaman ang bawat galaw ng bata. At siguraduhin mong hindi ka magpapahuli sa nanay niya." Isang demonyong nangiti ang gumuhit sa mukha ni Isabel. "Akala mo nakatakas ka na, Lila? Hindi pa tayo tapos. Kung hindi ka mapapasakin, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo at ng bastardo mong anak." Gabi na nang makabalik si Leira sa kanyang hotel suite. Masakit pa rin ang kanyang ulo at gulong-gulo ang kanyang isip. Paano nalaman ni Alien ang allergy niya? Nagkataon lang ba? Habang nag-iisip siya, isang malakas na pagbukas ng pinto ang gumulat sa kanya. Hindi ito katok. Ito ay isang marahas na pagtulak. Pumasok si Isabel. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at selos. Isinara niya ang pinto ng malakas. Humarap siya kay Leira. Ang mukha ay puno ng pangungutya. "Akala mo ba hindi ko alam kung sino ka talaga?" Simula ni Isabel, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Tindera ng isda?" Ang katahimikan sa loob ng hotel suite ay nabasag ng pagtawa ni Leira. Hindi ito isang masayang tawa. Ito ay malamig, kontrolado, at puno ng pang-aasar. "Tindera ng isda?" Ulit ni Leira. Dahan-dahang lumapit sa coffee table at nagsali ng tubig sa baso na parang walang pakialam. "Kung yun man ang nakaraan ko, at least malinis ang perang kinikita ko. Hindi katulad ng iba dyan na nabubuhay sa yaman ng pamilya ng asawa nila." Isang sampal na hindi gumamit ng kamay, pero mas masakit pa. Namula ang mukha ni Isabel sa galit. "How dare you? How dare I?" Humarap si Leira. Ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng takot. Ito ang mga mata ng isang CEO na sanay makipagnegosasyon sa mga pating. "You barged into my private suite without an invitation, Isabel. Sa pagkakaalam ko, trespassing yan. Gusto mo bang tumawag ako ng security?" Natigilan si Isabel. Sa isang iglap, nakita niya ang katotohanan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang yakin at mahinang si Lila. At higit sa lahat, base sa reaksyon nito, wala talaga itong naaalala sa nakaraan. Ang kaalamang iyon
ay hindi nagbigay ng ginhawa kay Isabel. Bagkus, binigyan siya nito ng isang napakasamang ideya. Fine, sabi ni Isabel, isang tusong ng ngiti ang biglang sumilay sa kanyang mga labi. Mag-ingat ka, Leira Monteclaro. Dahil sa mundong ito, maraming multo ang gustong maningil. Pagkatapos sabihin iyon, marahas siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Pagkaalis ni Isabel, doon lang nanghina ang mga tuhod ni Leira. Napahawak siya sa sofa. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay parang isang baluti na unti-unting nababakbak. Sino ba talaga siya? At anong kasalanan ang ginawa niya para kamuhian siya ng ganoon? Kinabukasan, sinubukan ni Leira na isantabi ang lahat. Isinama niya si Leo sa isang private international kindergarten na malapit sa hotel. Habang naglalaro ang mga bata, sa playground sa labas, pinagmamasdan niya ito mula sa bintana ng waiting area. Ang ngiti ni Leo ang kanyang lakas. Sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na kotse na may tinted na bintana, tahimik na nagmamasid si Alien. Simula nang mangyari ang insidente sa lobby, hindi na niya iniwan sa pagkakataon ang kaligtasan ng mag-ina. Nag-hire siya ng security detail para bantayan sila mula sa malayo. Hindi niya kayang mapahamak ulit sila. Biglang isang motorsiklo na walang plaka ang mabilis na umarangkada, papasok sa driveway ng eskwelahan, dire-diretso sa playground kung saan naglalaro si Leo malapit sa gate. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang nakakabinging tunog ng goma na kumakaskas sa semento ang pumunit sa hangin. Sumigaw ang mga guro. Napatayo si Leira. Ang dugo niya ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ngunit bago pa man makarating ang motorsiklo sa kinaroroonan ni Leo, isang anino ang mabilis na tumakbo mula sa itim na kotse. Si Alien, sa isang kilos, tinulak niya si Leo at ang yaya nito palayo sa daraanan ng motorsiklo. Ligtas silang napadulas sa damuhan. Ngunit si Alien, dahil sa bilis ng pangyayari, ay hindi naiwasan ng side mirror ng humaharurot na sasakyan. Tumama ito ng malakas sa kanyang braso bago tuluyang nawala ang motorsiklo sa kalsada. Napasigaw si Leira. Tumakbo siya palabas. Ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Inuna niyang yakapin si Leo. Tinitingnan kung may galos ito. Nang makitang ligtas ang anak, doon lang niya binalingan si Elian. Nakaupo si Elian sa sahig. Hawak ang kanyang braso na ngayon ay may malaking hiwa at dumudugo. Elian, sigaw ni Leira. Ayos lang ako, sabi ni Elian. Pilit na ngumingiti kahit bakas ang sakit sa kanyang mukha. Ang importante, ligtas kayo. Dinala nila si Elian pabalik sa hotel suite ni Leira. Dumating ang hotel doctor para linisin at tahiin ang sugat. Pagkatapos ng lahat, naiwan silang dalawa sa sala. Si Leo ay pinatulog na ng yaya sa kwarto. Hindi nagsasalita si Leira. Kumuha siya ng first aid kit para palitan ang benda sa braso ni Elian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Bakit mo ginawa iyon, Nompa-nen? Tanong niya sa mahinang boses. Dahil hindi ko kayang makita kayong nasasaktan. Simpleng sagot ni Elian. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat galaw ng mga daliri ni Leira. Habang maingat na nilalagyan ni Leira ng gamot ang sugat ni Elian, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa balat nito, ang amoy ng antiseptiko, ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila. Parang ginawa na niya ito dati. Ang kanyang mga kamay, parang may sariling isip, alam na alam ang bawat gagawin. Natigilan siya. Napatingin siya sa mga mata ni Elian at sa mga matang yon, wala siyang nakitang panganib. Ang nakita niya ay isang pamilyar na sakit, isang pangungulila na parang salamin ng sarili niyang nararamdaman. Nang matapos siyang magbenda, nagpaalam na si Elian na aalis. Habang papunta ito sa pinto, napansin nito ang isang bagay sa ibabaw ng side table ni Leira. Isang maliit na kwintas na may pendant na gawa sa kabibe. Simple, luma, at halatang hindi nababagay sa mamahaling gamit sa kwarto. Iyon ang kwintas na ginawa niya para kay Lila.
sa Samar. Bakit? Bakit nasa iyo pa yan? Tanong ni Elian. Ang boses ay puno ng pag-asa. Napatingin si Leira sa kwintas. Hindi ko alam. Kasama ito sa mga gamit ko nang magising ako sa ospital. Sabi nila, wala itong kwenta. Pero sa tuwing hinahawakan ko, pakiramdam ko may isang bagay akong hindi dapat kalimutan. Umalis si Elian na may bigat at gaan sa kanyang puso. Naiwang mag-isa si Leira. Gulong-gulo pa rin. Ang tapang ni Elian, ang pamilyar na pakiramdam. Nagsisimula ng gumuho ang mga kasinungalingang itinayo sa paligid niya. Dahil sa hindi mapakali, sinimulan niyang ayusin ang mga gamit na dala niya mula sa Europa. Sa ilalim ng maleta, may isang lumang kahon na iniwan sa kanya ng kanyang namayapang ina-inahan. Bihira niya itong buksan. Sa loob ng kahon, sa ilalim ng mga lumang litrato, may isang nakatuping sulat na medyo naninilaw na. Binuksan niya ito. Ito ang sulat kamay ng babaeng kumupkop at minahal siya na parang tunay na anak. Ang tinta ay medyo kumupas na, pero ang bawat letra ay malinaw pa rin. Anak kong Leira, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. O marahil, bumalik na ang mga anino ng kahapon na pilit nating tinakasan. Noong araw na natagpuan kita sa dalampasigan, duguan at walang malay, ipinangako ko sa sarili ko na ibibigay ko sa iyo ang isang bagong buhay, isang buhay na walang sakit at takot. Hindi ko alam ang buong kwento ng nakaraan mo. Ang alam ko lang ay ang purong takot sa iyong mga mata sa tuwing gigising ka mula sa iyong masamang panaginip. May isang pangalan kang palaging binubulong noon habang wala kang malay, Elian. At may isa pang apelyidong nagdudulot ng panginginig sa iyong buong katawan, Monteverde. Patawarin mo ako, anak, dahil itinago ko ito sa iyo, ngunit ginawa ko ito para protektahan ka, para protektahan si Leo. Kaya pakiusap, anak, pakinggan mo ang huling habilin ko. Huwag kang magtitiwala sa kanila. Itago mo ang iyong nakaraan. Kung gusto mong mabuhay ng payapa kasama si Leo, ilayo mo siya sa mga Monteverde. Nabitawan ni Leira ang sulat. Ang papel ay marahang lumapag sa sahig na parang isang tuyong dahon. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang lalaking sumagip sa kanyang anak kanina. Ang lalaking may mga matang puno ng pamilyar na kalungkutan. Ang lalaking nagsimulang magpatibok muli ng puso niyang matagal nang manhid ay isang Monteverde. Ang pangalang binalaan sa kanya ng kanyang ina ay ang parehong pangalan ng taong nagpakita ng kabayanihan. Ang kanyang isip ay nagtatalo. Ang alaala ng pag-aalala ni Elian kanina ay bumabangga sa babala na nakasulat sa papel. Ang init ng kanyang mga kamay ay sinasalungat ng lamig ng takot na gumagapang sa kanyang puso. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Ang lalaking sumagip sa anak ko o ang babala ng inang nagligtas sa akin? Tiningnan niya ang natutulog na si Leo at isang nakakatakot na katotohanan ang tumampal sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang naguguluhang puso. Ito ay tungkol sa buhay ng kanyang anak. At para kay Leo, handa siyang maging halimaw kung kinakailangan. Kinailangan nilang dalawa na bisitahin ang isang malawak na lupain sa paanan ng kabundukan ng Tanay. Ito ang napipisil na lokasyon para sa itatayong luxury resort ng Monteverde at Monteclaro. Walang ibang kasama. Isang technical survey na kailangan ng presensya ng dalawang CEO. Habang naglalakad sila sa masukal na damuhan, nanatili ang propesyonal na distansya sa pagitan nila. Si Leira ay abala sa pagkuha ng litrato ng lugar. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Si Elian naman ay tahimik lang na nakasunod, pero ang kanyang mga mata ay hindi lumalayo sa bawat galaw ni Leira. Tinitiyak na hindi ito matatapilok sa mga bakubakong lupa. Ang kalangitan ay kulay abo na nang magpasya silang bumalik. May kakaibang bigat sa hangin, isang katahimikang nagbabadya ng paparating na unos. We need to go.
sabi ni Elian habang nakatingin sa mga ulap na mabilis na nangingitim. The storm is coming faster than predicted. Sumang-ayon si Lyra nang walang imik. Nasa kalagitnaan na sila ng isang mahaba at palikong daan pababa ng bundok. Nang bumuhos ang ulan. Hindi ito ordinaryong ulan. Ito ay isang marahas na pagbuhos na parang ibinubukas ang langit. Ang mga higanting patak ay humahampas sa windshield ng sasakyan na halos wala nang makita si Elian sa daan. Ang mga puno sa gilid ay yumuyuko sa lakas ng hangin. Bigla, isang matalim na pagyanig ang naramdaman nila. Nadaan ni Elian ang isang malalim na lubak na natabunan ng tubig baha. Umubo ang makina ng sasakyan ng ilang beses bago ito tuluyang namatay. Katahimikan. Ang tanging maririnig na lang ay ang ritmo ng pagbagsak ng ulan sa bubong ng sasakyan. Sinubukan ni Elian na i-start muli ang kotse, pero wala. Patay na ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Walang signal. We're stuck, mahinahon niyang sabi. Sinusubukang itago ang sariling pag-aalala. Sa tabi niya, hindi gumagalaw si Lyra. Nakatitig lang ito sa labas, sa walang katapusang agos ng tubig sa kalsada. Ang kanyang paghinga ay unti-unting bumibilis. Ang lamig sa loob ng kotse ay tila tumatagos sa kanyang mga buto. At biglang, isang nakakabinging dagundong, isang matalim na kidlat ang gumuhit sa madilim na kalangitan na sinundan ng isang kulog na yumanig sa buong sasakyan. Sa sandaling iyon, nabasag ang lahat ng pader na itinayo ni Lyra sa loob ng 5 taon. Napasigaw siya. Isang sigaw na hindi galing sa lalamunan, kundi galing sa kaluluwa. Itinakip niya ang kanyang mga kamay sa tainga. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig na parang isang dahon. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa takot, pero hindi na ang daan ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay kadiliman. Putik. Isang aninong humahabol. Huwag po. Maawa kayo. Bulong niya. Ang mga luha ay sunod-sunod na bumabagsak sa kanyang pisngi. Wala akong kasalanan. Nawala na si Lyra Monteclaro. Ang babaeng nasa tabi ni Elian na ngayon ay ang takot na si Lila na muling nabubuhay sa bangungot ng gabing iyon. Lila, tawag ni Elian. Ang boses ay malumanay, pero hindi siya naririnig ni Lyra. Nakakulong ito sa sarili niyang impyerno. Bigla itong sumigaw. Isang pangalan ang lumabas sa kanyang bibig ng may desperasyon. Elian! Elian! Tulungan mo ako! Para namang sinaksak ang puso ni Elian. Sa gitna ng kanyang takot, sa gitna ng kanyang pagdurusa, ang pangalan pa rin niya ang tinatawag nito. Dahan-dahan, lumapit si Elian. Maingat niyang inalis ang mga kamay ni Lyra sa tainga nito at hinawakan. Malamig ang mga iyon na parang yelo. Nandito ako, bulong niya. Nandito ako, Lila. Ligtas ka. Hindi niya ito niyakap. Hinawakan lang niya ang mga kamay nito nang mahigpit. Ibinibigay ang init ng kanyang palad. Sinusubukang iangkla ito pabalik sa kasalukuyan. Ligtas ka, ulit niya, na parang isang panalangin. Unti-unti, ang panginginig ni Lyra ay humina. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumagal. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng sobrang pagod. Dahil sa tindi ng emosyon, dahan-dahan siyang nakatulog habang nakasandal sa upuan. Hawak pa rin ang mga kamay ni Elian. Magdamag silang nanatili sa ganoong posisyon. Magdamag na binantayan ni Elian ang pagtulog ni Lyra. Ang ulan sa labas ay unti-unti ring humina, na parang nakikiisa sa paghupa ng bagyo sa loob ng puso ni Lila. Habang mahimbing itong natutulog, tinitigan ni Elian ang mukha nito, ang mukhang pinangarap niya gabi-gabi sa loob ng 5 taon. Nakita niya ang bakas ng mga tuyong luha sa pisngi nito. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi para humalik, kundi para bumulong. Isang bulong na puno ng pagsisisi na matagal na niyang kinikimkim. Patawarin mo ako, mahal ko, sabi niya sa hangin.
Patawarin mo ako dahil hindi kita naprotektahan. Patawarin mo ako. Habang sinasabi niya iyon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa nakapikit na mata ni Leira. Tila sa kanyang panaginip, narinig ng kanyang kaluluwa ang pagsusumamo na hindi marinig ng kanyang isip. Nang magising si Leira kinaumagahan, payapa na ang paligid. Ang araw ay sumisikat na, nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga basang dahon. Ang unang naramdaman niya ay init. Ang init mula sa kamay ni Elian na hawak pa rin ang kamay niya. Sa isang segundo, nakaramdam siya ng kaligtasan, isang pamilyar na pakiramdam ng pagiging protektado. Ngunit kasabay ng paggising ng kanyang diwa, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang pira-pirasong alaala mula sa gabi ng bagyo. Nakita niya ang mukha ni Elian, pero hindi ito mukha ng pag-aalala. Sa kanyang magulong alaala, ito ay mukha ng galit, ng pagtalikod. Nakita niya itong tumalikod at naglakad palayo habang siya ay nagmamakaawa. Ang babala sa sulat ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ilayo mo siya sa mga Monteverde. Bigla, ang init na naramdaman niya ay naging parang apoy na pumapaso sa kanya. Marahas niyang binawi ang kanyang kamay. Itinulak niya si Elian, palayo ng buong lakas. Nagulat si Elian sa biglaang pagbabago. Lila, anong problema? Tumingin sa kanya si Leira at ang mga mata niya ay hindi na puno ng takot. Puno na ito ngayon ng dalisay na galit at pagkamuhi. Isang pagkamuhi na mas malalim pa sa karagatan. Huwag mo akong hawakan, sabi niya. Ang bawat salita ay may lason. Tumayo siya at lumabas ng kotse. Humarap siya kay Elian na parang isang hukom na maghahatol ng kamatayan. Ikaw, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Ikaw ang pumatay sa akin. Ang biyahe pabalik sa Manila ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang ulan ay tumila na. Ngunit ang bagyo sa loob ni Leira ay nagsisimula pa lamang. Ang pira-pirasong alaala ng pagtalikod ni Elian sa gitna ng unos ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Bawat pag-ulit ay nagdaragdag ng lason sa kanyang puso. Hindi na siya ang CEO na nag-aanalisa ng risk. Siya na ngayon ang babaeng sinaktan, ang inang poprotekta sa kanyang anak mula sa halimaw ng nakaraan. Kinabukasan, isang bomba ang sumabog sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Nagpatawag si Leira ng isang biglaang press conference. Nakatayo siya sa entablado, sa harap ng daan-daang kamera at mikropono. Wala na ang pulang gown ng gabi ng piging. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang seryosong mukha. Hindi siya mukhang mahina. Mukha siyang isang anghel na handang maghatol. My name is Leira Monteclaro. Simula niya, ang boses ay matatag at malinaw. But 5 years ago, I was known by another name. Ang pangalan ko ay Lila San Agustin. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa buong kwarto. Ang mga kamera ay mas lalong nagsilapitan. 5 taon na ang nakalipas. Minahal ko ang isang lalaki. Ibinigay ko ang lahat sa kanya. Ang aking tiwala, ang aking puso, at ang aking pagkababae. Ngunit nang malaman niyang nagdadalang tao ako, itinapon niya ako na parang basura. Tumingin siya ng diretso sa isang kamera na parabang kinakausap niya ang isang tao sa kabilang panig ng screen. Ang lalaking iyon ay si Nathaniel Elian Monteverde, ang CEO ng Monteverde Corporation. Gumuho ang mundo ng media. Ito ay isang iskandalong mas malaki pa sa anumang business deal. Ang mga reporter ay naguunahan sa pagtatanong, ngunit itinaas lang ni Leira ang kanyang kamay. Hindi ako humihingi ng awa, pagpapatuloy niya. Nandito ako para sabihin sa lahat na ang babaeng itinapon niya sa putikan noon ay nakatayo na ngayon sa sarili niyang mga paa. At nandito rin ako para magbigay ng babala sa lahat ng nagnanais na makipagnegosyo sa Monteverde Corporation.
Paano ninyo pagkakatiwalaan ang isang kumpanyang pinamumunuan ng isang lalaking walang isang salita at kayang talikuran ang sarili niyang dugo't lama? Pagkatapos noon, tumalikod na siya at umalis. Iniwan ang isang kaguluhang hindi na mapipigilan. Sa kanyang opisina, pinanood ni Elian ang lahat sa isang malaking screen. Hindi siya kumibo, hindi siya sumigaw. Tinanggap niya ang bawat salita ni Leira na parang mga punyal na tumutusok sa kanyang dibdib. Nakita niya ang galit sa mga mata nito at naunawaan niya ito ang paraan nito para ilabas ang sakit. At hahayaan niyang saktan siya nito hanggang sa maubos ang galit sa puso nito. Sa loob lamang ng ilang oras, ang stock market ay nag-react. Ang presyo ng shares ng Monteverde Corporation ay bumagsak na parang isang bato na inihulog mula sa langit. Ang kanilang pangalan, na iningatan ng ilang henerasyon, ay nabahira ng dumi. Isang malakas na pagbukas ng pinto ang gumambala sa kanya. Pumasok si Don Rafael. Ang muka ay kulay ube sa galit. "Anong kahibangan ito, Elian?" Sigaw ng matanda. "Papatayin mo ba ang kumpanyang ipinamana ko sa'yo dahil sa isang hamak na babaeng mangingisda? Dimamdahin mo siya. Sirain mo siya." "Hindi ko gagawin yan," mahinahong sagot ni Elian. "Kung hindi mo gagawin, ako ang gagawa." Sa opisina ni Leira, abala siya sa pagmonitor ng pagbagsak ng Monteverde. May isang bahagi sa kanya na nakakaramdam ng tagumpay, ngunit may isa ring bahagi na nakakaramdam ng isang kakaibang kirot. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Don Rafael, kasama ang 2 bodyguard. "Walang hiya kang babae ka!" Sigaw nito, papalapit kay Leira. "Akala mo ba matatakot mo kami? Isa ka lang hamak na basura na pinulot sa probinsya." Itinaas ni Don Rafael ang kanyang kamay, akmang sasampalin si Leira ng buong lakas. Napapikit si Leira, hinahanda ang sarili sa sakit. Ngunit walang sampal na dumapo. Pagdilat niya, nakita niya si Elian na nakatayo sa pagitan nila. Ang pisngi ni Elian ang sumalo ng sampal na dapat ay para sa kanya. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang bumasag sa katahimikan. "Huwag, Papa," sabi ni Elian. Ang boses ay kalmado, pero may bakal na diin. Tumingin siya sa kanyang ama, at sa unang pagkakataon, nakita ni Don Rafael ang pagsuway sa mga mata ng kanyang anak. "Wala kang karapatang saktan ng asawa ko," natulala si Leira. "Asawa ko." Ang mga salitang yon ay tumagos sa pader ng galit na itinayo niya. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang cellphone ni Leira. Isang tunog na nakakabingi sa katahimikan. Nakita niya ang pangalan ng eskwelahan ni Leo. Kinabahan siya. "Hello?" Sagot niya. Ang boses ay nanginginig. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. "Ma'am Leira, si Leo po. Bigla na lang siyang hinimatay sa playground. Dinala na po namin siya sa St. Luke's Hospital." Nabitawan ni Leira ang telepono. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang paghihiganti, ang galit, ang Monteverde Corporation, lahat ay naglaho. "Leo," bulong niya. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palabas ng opisina. Sumunod si Elian. Ang pulang marka ng sampal sa kanyang pisngi ay kinalimutan na. Sa emergency room, ang mundo nila ay gumuho. Ang doktor, isang matandang cardiologist, ay lumabas na may seryosong mukha. "The patient's heart is failing rapidly," sabi ng doktor sa kanila. "The viral infection worsened his congenital condition." "Naghahanap na kami ng donor, pero ano? Doc?" Sigaw ni Leira, hinahawakan ng braso ng doktor. Tumingin ang doktor sa kanilang mga mata. Ang tingin nito ay puno ng awa. Kailangan niya ng puso. Ngayon din. Ang pasilyo ng ospital ay mahaba at puti at amoy kamatayan. Bawat segundong lumilipas ay parang isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Leira. Nakaupo siya sa sahig sa labas ng ICU. Ang kanyang mamahaling puting bestida ay lukot at may bahid na ng dumi. Wala na siyang pakialam.
Wala nang halaga ang pera, ang kapangyarihan, ang paghihiganti. Sa loob ng kwartong yon na may salaming pader, nakahiga ang kanyang mundo. Si Leo, napapaligiran ng mga tubo at mga makinang walang tigil ang pagtunog. Lumabas ang doktor. Ang muka ay mas lalong naging seryoso. Nahanapan na namin siya ng dugo, pero hindi sapat. Paliwanag ng doktor. His blood type is O negative, the rarest of all. Ang dugo sa blood bank ay paubos na. Kailangan natin ng direct transfusion mula sa isang compatible donor para mapanatiling stable ang kondisyon niya habang naghahanap tayo ng puso. Kunan niyo ako, Doc, mabilis na sabi ni Leira. Kahit gaano karami, umiling ang doktor. We tested you, ma'am. You're type A. Hindi kayo compatible. Para bang isang malakas na sampalang tumama sa mukha ni Leira. Maging ang sarili niyang dugo ay hindi kayang iligtas ang kanyang anak. Napahagulgol siya. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng desperasyon na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ang makapangyarihang si Leira Monteclaro ay isa na lamang ina na nagmamakaawa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang kamay na marahang humawak sa kanyang balikat. Ako, sabi ng isang pamilyar na boses. Tumingala si Leira. Ang kanyang mga mata ay namamaga at puno ng luha. Nakatayo si Elian sa kanyang harapan. Ang pula sa kanyang pisngi dahil sa sampal ng ama kanina ay nandoon pa rin. Pero ang kanyang mga mata ay kalmado at determinado. Test me, Doc, sabi ni Elian sa doktor. My blood type is O negative. Nagulat ang doktor, ngunit mabilis na kumilos. Kinuha nila ang blood sample ni Elian. Pagkatapos ng ilang minutong parang habambuhay, bumalik ang isang nurse na tumatakbo. Perfect match, Doc. Sa isang iglap, isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa kadiliman. Habang inihahanda ng mga nurse si Elian para sa blood transfusion, lumapit si Leira sa kanya. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan, hiya. Sobrang hiya. Ang lalaking sinira niya sa harap ng buong mundo kanina ay ang tanging taong makapagliligtas sa buhay ng kanyang anak. Elian, simula niya, ang boses ay basag. Hinawakan ni Elian ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Bakit? Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Leira. Ang mga luha ay muling dumaloy. Ngumiti ng bahagya si Elian. Isang ngiting puno ng sakit at pagmamahal. Dahil sa loob ng 5 taon, akala ko patay na ang puso ko. Ngayon ko lang nalaman na tumitibok pala ito sa loob ng ibang katawan. Sa mga salitang iyon, tuluyan nang bumigay si Leira. Lumuhod siya sa harap ni Elian. Ang reyna ay nagpatira pa. Patawarin mo ako. Pagmamakaawa niya. Parang awa mo na. Iligtas mo ang anak natin. Marahang inangat ni Elian ang mukha ni Leira. Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Anak ko rin siya, Lila. Bulong niya. At kung kinakailangan, buhay ko ang ibibigay ko para sa kanya. Bago siya ipasok sa kabilang kwarto, sa tabi ng ICU ni Leo, humingi siya ng isang pabor. Gusto niyang makita ang bata. Sa loob ng ICU, sa gitna ng mabagal at ritmikong tunog ng heart monitor, hinawakan ni Elian ang maliit at malamig na kamay ni Leo. Nakapikit ang bata, pero parang naramdaman nito ang presensya niya. Anak, bulong ni Elian. Ang lalamunan ay may bara. Si Papa ito. Huwag kang bibitaw ha. Nandito na ako. Hindi ka na mag-iisa. Samamantala, sa isang madilim na sulok ng ospital, isang transaksyon ang nagaganap. Inabutan ni Isabel ng isang makapal na sobre ng pera ang isang lalaking naka-scrub suit, isa sa mga anesthesiologist ng ospital. Siguraduhin mong magmumukha itong aksidente, malamig na utos ni Isabel. Isang maliit na pagkakamali sa dosage, sapat na para hindi na siya magising. Naiintindihan mo ba? Tumango ang lalaki at mabilis na itinago ang sobre. Sa kabilang banda, nagsimula na ang blood transfusion. Nakahiga si Elian sa isang kama.
habang ang kanyang dugo ay dumadaloy sa isang tubo papunta sa katawan ni Leo sa kabilang kwarto. Pinanood ni Leira ang lahat mula sa salamin. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit na parang nagdarasal. Ang mabagal na tunog mula sa heart monitor ni Elian ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Bawat tunog ay isang pangako. Bawat tunog ay pag-asa. Ngunit bigla, ang ritmikong tunog ay nagbago. Naging mabilis ito. At pagkatapos ay naging isang tuloy-tuloy at matinis na ingay. Napatingin si Leira sa monitor. Ang berdeng linyang gumuguhit sa bawat tibok ng puso ni Elian ay naging isang tuwid at walang buhay na linya. Code Blue! Code Blue! In room 708. Ang sigaw na yon ay sumabog sa buong ICU. Ang mga doktor at nurse ay nagtakbuhan papasok sa kwarto ni Elian. Isang kaguluhang puno ng mga utos, mga pangalan ng gamot, at ang tunog ng defibrillator na kinicharge. Sa labas ng salamin, nakatayo si Leira na parang isang estatwang yelo. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Ang tanging naririnig niya ay ang matinis na tunog mula sa heart monitor. Isang tunog na pumupunit sa kanyang kaluluwa. Hindi pwede. Ilang minuto na parang 1,000 taon ang lumipas. Sa wakas, ang tuwid na linya sa monitor ay bahagyang kumurba at isang mahinang tibok ang bumalik. Mahina, pero nandoon. We have a pulse. He's stabilizing. Sigaw ng isang doktor. Gumuho ang mga tuhod ni Leira sa sahig. Humagulgol siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Isang ginhawang may kasamang matinding sakit. Buhay pa siya. Pero muntik na. Lumabas ang head doctor. Ang mukha ay seryoso. He had a severe allergic reaction to one of the sedatives. Isang himala na naibalik natin siya. He's stable for now, but he's in a deep coma. Sa isang sulok, nakamasid si Isabel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Bakit hindi pa siya namatay? Habang si Elian ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay, ang kanyang matapat na executive assistant na si Marco ay lumapit kay Leira. May dala itong isang maliit na itim na kahon. Ma'am Leira, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng respeto at lungkot. Bago ang lahat ng ito, ipinagbilin sa akin ni Sir Elian na kung may mangyaring masama sa kanya, ibigay ko ito sa inyo. Nanginginig ang mga kamay ni Leira habang binubuksan ang kahon. Sa loob, may 2 bagay. Isang lumang digital voice recorder at isang maliit na diary. Pinindot niya ang play button sa recorder. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Isabel. 5 taon na ang nakakaraan. Huwag kang ambisyosa. Ang katulad mong amoy isda ay pampalipas oras lang. Iyon ang pag-uusap nila sa Samar. Ngunit may kasunod pa ito. Isang pag-uusap sa telepono sa pagitan ni Isabel at ng isang hindi kilalang lalaki. Siguraduhin mong maniniwala si Elian na tumalon siya sa dagat. Ikalat mo ang damit niya sa bangin. At itapon mo ang bangkay ng babaeng mangingisda na nakuha nyo para magmukhang siya yon. Babayaran kita ng malaki. Napatakip si Leira sa kanyang bibig. Isang kasinungalingan. Isang malaking panlilinlang. Binuklat niya ang diary. Ito ang sulat kamay ni Elian. Ang bawat pahina ay puno ng sakit at pagsisisi. Araw isa. Wala na siya. Ang sabi nila, tumalon daw siya. Hindi ako naniniwala. Hindi niya ako iiwan. Hindi niya kami iiwan. Araw 365. 1 taon na. Bawat gabi, napapanaginipan ko siya. Ang kanyang nangiti. Ang kanyang amoy. Ang sabi ni Papa, kalimutan ko na siya. Paano ko kakalimutan ang sarili kong kaluluwa? Araw 1,825. 5 taon. Nakita ko siya. Buhay siya. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng galit para sa akin. Siguro, ito na ang parusa ko. Ang makita siyang muli, pero hindi na siya mapasakin. Kahapon, nakita ko ang anak namin. Kamukhang kamukha ko siya, Lila. Ang sakit.
Ang sakit na hindi ko siya nayakap. Patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Anak, bawat salita ay isang patak ng kumukulong langis na tumatama sa puso ni Leira. Umiyak siya. Isang iyak na puno ng pag-unawa, ng pagsisisi, at ng isang bagong damdamin na mas malakas pa sa lahat, galit. Isang nag-aapoy na galit. Tumayo siya. Ang mga luha ay pinunasan niya ng marahas. Ang malambot at nasasaktang ekspresyon sa kanyang muka ay nawala. Ang pumalit dito ay isang maskara ng bakal. Ang reyna ay nagbalik. At ngayon, uhaw siya sa dugo. Tinawagan niya ang kanyang pinakamagaling na abogado. I want to file a case, attempted murder, for Isabel Monteverde and Don Rafael Monteverde. Kinabukasan, habang abala ang buong pamilya Monteverde sa ospital, dumating ang mga pulis. Sa harap ng media na nag-aabang sa labas, inaresto nila si Isabel at si Don Rafael. Ipinakita ni Leira sa publiko ang laman ng voice recorder. Ang buong Pilipinas ay natulala. Sa presinto, nagkita silang dalawa ni Isabel sa isang interrogation room. Hindi ka mananalo sa akin, Lila. Sigaw ni Isabel, puno ng pagbabanta. Ngumiti lang si Leira. Isang nangiting nakakakilabot. Lumapit siya. At sa isang mabilis na kilos, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Isabel. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto. Mas malakas pa sa sampal na tinanggap ni Elian mula sa kanyang ama. Iyan, malamig na sabi ni Leira habang minamasahe ang namumula niyang palad, ay hindi para sa akin. Para yan sa 5 taon ng pagdurusa ng ama ng anak ko. Lumapit pa siya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Isabel. At ito naman, bulong niya, bago dumura sa sahig sa tabi ng paa ni Isabel, ay para sa panyong tinapakan mo noon. Tinalikuran niya si Isabel na umiiyak sa galit at pagkapahiya. Ngunit ang tagumpay ni Leira ay panandalian lamang. Pagbalik niya sa ospital, sinalubong siya ng doktor na nag-aalala. Ma'am Leira, may problema po tayo, sabi ng doktor. Ang sedation ay nag-trigger ng isang komplikasyon. May nakita kaming pamumuo ng dugo sa utak ni Mr. Monteverde. He survived the cardiac arrest, but may posibilidad na kapag nagising siya, he might have permanent brain damage. Natigilan si Leira. Anong ibig sabihin niyan, Doc? Tumingin ang doktor sa kanyang mga mata, puno ng kalungkutan. May posibilidad na hindi ka na niya makilala o kahit sino pa man. 1 linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagkakaaresto ng mga Monteverde at ang katotohanan sa likod ng pagkawala ni Lila San Agustin ay naging pambansang usap-usapan. Gumuho ang imperyo ng Monteverde. Si Leira sa tulong ng kanyang pamilyang umampon, ang pansamantalang namahala sa kumpanya para iligtas ito mula sa tuluyang pagkalugi. Ngunit ang lahat ng tagumpay na yon ay walang lasa. Ang kanyang mundo ngayon ay umiikot lamang sa loob ng isang puting kwarto sa ospital. Gising na si Elian. Ngunit ang mga matang bumungad sa kanya ay hindi ang mga matang puno ng pagsamba at pagsisisi. Ang mga ito ay blangko. Walang emosyon. Mga mata ng isang estranghero. Sino ka? Iyon ang unang mga salitang lumabas sa bibig nito habang nakatingin sa kanya. Bawat salita ay isang karayom na tumusok sa puso ni Leira. Ang sabi ng mga doktor, ito ay isang uri ng amnesia na dulot ng trauma sa utak. Ang kanyang long-term memories ay pira-piraso at ang kanyang short-term memory ay halos wala. Hindi niya maalala ang nakaraang 5 taon. Ang huli niyang natatandaan ay isa siyang binatang nag-aaral pa lang sa kolehiyo bago pa man niya makilala si Lila. At ang pinakamasakit sa lahat, natatakot siya sa kanya. Huwag kang lumapit, sabi ni Elian isang araw nang subukan siyang pakainin ni Leira. Itinabig nito ang kutsara at natapon ang sabaw sa puting kumot. Hindi kita kilala. Napaluha si Leira, pero mabilis niya itong pinunasan. Hindi.
Hindi siya susuko. Kung nagawa ni Elian na mahalin siya sa kabila ng pagkamuhi niya, magagawa rin niyang ibalik ang pagmamahal nito sa kabila ng paglimot nito. Isang araw, dinala niya si Leo sa ospital. "Papa!" Masayang bati ng bata habang tumatakbo palapit sa kama. Napatingin si Elian sa bata. May kislap ng pagkalito sa kanyang mga mata, pero walang takot. Dahan-dahan, ngumiti siya. "Hello," mahinang sabi ni Elian. "Ang gwapo mo namang bata." Umupo si Leo sa gilid ng kama at inilabas ang isang storybook. "Papa, babasahan kita ng kwento. Favorite mo to, di ba?" Habang nagbabasa si Leo, nakita ni Leira ang isang bagay na hindi pa niya nakikita sa loob ng isang linggo. Ang mga kalamnan sa mukha ni Elian ay lumuwag. Ang tensyon sa kanyang mga balikat ay nawala. May isang koneksyon sa pagitan ng mag-ama na hindi kayang burahin ng anumang amnesia. Simula noon, araw-araw nang dinadala ni Leira si Leo. Naging ritual na nila iyon. Si Leira ang nag-aasikaso sa mga pisikal na pangangailangan ni Elian, ang pagpapakain, paglilinis, pag-aalalay sa physical therapy. Si Leo naman ang nag-aalaga sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, pagkatapos umuwi ni Leo, tinutulungan ni Leira si Elian na mag-inat ng kanyang mga binti na medyo naninigas pa. Tahimik lang sila nang biglang magsalita si Elian. "Bakit mo to ginagawa?" tanong niya. Hindi nakatingin kay Leira. "Dahil kailangan mo ng tulong." Simpleng sagot niya. "Hindi," umiling si Elian. "Iba ang nakikita ko sa mga mata mo. Hindi lang ito tulong. Ito ay pagsisisi." Tumingin ito sa kanya. "Sino ka ba talaga sa buhay ko?" Napaupo si Leira sa tabi ng kama. Huminga siya ng malalim. "Ako si Lila," panimula niya. "At ikaw? Ikaw ang lalaking minahal ko nang higit pa sa buhay ko. Ikaw rin ang lalaking inakala kong pumatay sa lahat ng pangarap ko." Hindi niya itinago ang anuman. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanilang pag-iibigan sa Samar. Ang pagbubuntis niya. Ang panlilinlang ni Isabel. Ang 5 taon ng pag-aakalang patay na siya. At ang pagbabalik niya na puno ng galit. Habang nagsasalita siya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito mga luha ng awa sa sarili, kundi mga luha ng katotohanan. Hindi umimik si Elian. Nakikinig lang ito. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ang batang iyon, si Leo, pagpapatuloy ni Leira. "Anak natin siya, Elian, at isinugal mo ang buhay mo para sa kanya, kahit na sinisira kita." Pagkatapos niyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Akala ni Leira ay hindi ito naniwala, na lalo lang siyang itataboy. Ngunit nagulat siya nang dahan-dahang iangat ni Elian ang kanyang kamay. Nanginginig ito, pero ipinilit niyang abutin ang mukha ni Leira. Ang magaspang niyang daliri ay marahang dumampi sa basang pisngi nito, pinupunasan ng isang butil ng luha. Tumingin si Elian ng diretso sa kanyang mga mata. Ang pagkalito ay nandoon pa rin, ngunit sa ilalim noon, may isang bagong emosyon na sumisibol. "Hindi ko alam kung sino ako," bulong ni Elian. Ang boses ay basag. "Pero alam kong mahal kita." Sa mga salitang iyon, gumuho ang lahat ng natitirang pader sa puso ni Leira. Niyakap niya si Elian. Isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito at humagulgol ng walang tigil. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya ang yumayakap. Naramdaman niya ang marahang pagtapik ng kamay ni Elian sa kanyang likod. Isang kilos ng pag-alo, isang simula. Samantala, sa isang madilim na selda, ang dating makapangyarihang si Don Rafael Monteverde ay nakaupo lang sa isang sulok na katulala. Isang matinding stroke ang tumama sa kanya matapos siyang makulong. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado na at hindi na siya makapagsalita ng maayos. Ang lahat ng kanyang kayamanan at kapangyarihan
ay naglaho na parang bula. Iniwan siya ng lahat. Ito na ang kanyang buhay na impyerno. Isang hapon, habang nagpa-practice si Elian na maglakad sa tulong ng isang therapist, nadulas ang paa nito sa basang sahig. "Elian!" Sigaw ni Lyra. Ngunit bago pa man siya bumagsak, napakapit siya sa isang handrail. Sinubukan niyang tumayo muli ng mag-isa, pero ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Dahil sa frustrasyon, napasuntok siya sa pader. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Nakita ni Lyra ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Ang luha ng isang lalaking nawalan ng lakas. Umiiyak siya dahil sa sarili niyang kahinaan. Walang salitang lumapit si Lyra. Umupo siya sa sahig sa tabi niya, hindi para tulungan siyang tumayo, kundi para damayan siya sa kanyang pagkakaupo. Inilagay niya ang kanyang ulo sa balikat ni Elian. "Hindi ka nag-iisa," bulong niya. "Dito lang ako. Sabay tayong tatayo." Naramdaman niya ang pagtango ni Elian at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, sa sahig na malamig, dalawang sirang kaluluwa ang nagsimulang maghilom ng magkasama. Lumipas ang mga buwan. Ang malamig na mansyon ng mga Monteverde ay unti-unting napuno ng init at buhay. Ang dating nakakabinging katahimikan ay napalitan na ng mga halakhak ni Leo na naglalaro sa hardin, ng tunog ng piano na tinutugtog ni Lyra, at ng mga yabag ni Elian na hindi na nangangailangan ng saklay. Unti-unti, sa tulong ng therapy at ng walang sawang pag-aalaga ni Lyra, bumabalik na ang lakas ni Elian. Ngunit ang kanyang alaala ay nanatiling isang blangkong pahina. Nasanay na siya sa bagong buhay na ito. Isang buhay kung saan ang kanyang mundo ay si Lyra at si Leo lang. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa sala, naamoy niya ang isang pamilyar na samyo mula sa kusina. Isang amoy na gumising sa isang bagay na natutulog ng malalim sa kanyang isipan. Pumunta siya sa kusina. Nakita niya si Lyra, nakatalikod, habang nagluluto. Nakasuot ito ng simpleng duster. Ang buhok ay nakapusod lang at mahina itong humuhuni ng isang lumang awiting bayan. Nagluluto ito ng sinigang na isda. Ang amoy ng sabaw, ang tunog ng kanyang paghuni, ang itsura niya na simple at payapa. Ang tatlong bagay na yon ay nagsanib at naging isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa kanyang utak. Ang mga imahe ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang dalampasigan ng samar, ang maliit na barong-barong, ang mga kamay niyang magaspang, ang mga ngiti niyang nahihiya, ang pangako niya sa ilalim ng buwan, ang sakit, ang pagkawala, ang 5 taon ng impyerno. Lahat ay bumalik sa isang iglap. Nabitawan ni Elian ang basong hawak niya. Ang tunog ng nabasag na salamin ang nagpagulat kay Lyra. Humarap siya, handa nang mag-alala. Ngunit natigilan siya sa nakita niya. Nakatayo si Elian. Ang luha ay tuloy-tuloy na umaagos mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng pagkalito. Ito ay mga luha ng pagkatuklas. "Lila?" Isang salita lang. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi niya, alam na ni Lyra. Naalala na niya. Hindi siya tumakbo para yakapin ito. Nanatili lang siyang nakatayo. Hinahayaan itong maramdaman ng lahat. Naglakad palapit si Elian. Bawat hakbang ay mabigat. Nang makarating siya sa harap ni Lyra, hinawakan niya ang mukha nito gamit ang 2 kamay, na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. "Naalala ko na," bulong niya. "Naalala ko na ang lahat, mahal ko. Patawarin mo ako." Ngumiti si Lyra sa gitna ng sarili niyang mga luha. "Wala ka nang dapat ihingi ng tawad, Elian. Matagal na kitang pinatawad." Kinabukasan, hindi nag-propose si Elian. Sa halip, umupo siya sa tabi ni Lyra sa hardin. "Hindi sapat na naaalala ko na," sabi niya. "Dahil ang lalaking minahal mo sa summer ay mahina. Hindi ka niya naipagtanggol. Ang lalaking nakasama mo sa ospital ay isang estranghero. Ngayon, gusto kong magpakilala ulit sa'yo. Hayaan mo akong ligawan ka
Hayaan mo akong patunayan na karapat-dapat na ako sa pagmamahal mo at ni Leo. Iyon ang pinakamatamis na bagay na narinig ni Leira sa buong buhay niya. Para sa ika-6 na kaarawan ni Leo, may isang hiling ang bata. Gusto niyang makita ang lugar kung saan daw nagkakilala ang kanyang mama at papa. Bumalik sila sa Samar. Ang dating maliit na barong-barong ay sira-sira na, kinain na ng panahon. Ngunit ang dagat ay ganoon pa rin. Ang buhangin ay kasing pino pa rin. Habang papalubog ang araw, naglakad silang 3 sa dalampasigan. Sa kamay ni Leira ay ang lumang kwintas na gawa sa kabibe na ginawa ni Elian para sa kanya. Panahon na para pakawalan to, sabi ni Leira. Tumingin siya kay Elian. Ang pangako ng kahapon ay tapos na. Panahon na para gumawa ng bago. Magkahawak kamay nilang inihagis ang kwintas sa dagat. Pinanood nila itong lumubog, kasama ang lahat ng sakit at pait ng nakaraan. Niyakap ni Elian si Leira mula sa likod. Habang si Leo ay nakatayo sa harap nila, masayang naglalaro sa mga alon. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Perfect, bulong ni Leo habang nakatingin sa 3 anino nila sa basang buhangin, isang ama, isang ina at isang anak. Niyakap niya ang mga binti ng kanyang mga magulang. Kinulong sila sa isang yakap. Ang saya-saya ko, Mama, Papa, sabi ng bata. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan at ng tunog ng mga alon, lumuhod si Elian sa buhangin. Nginan, sa harap ni Leira, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang malaking diamante. Isa itong simpleng singsing na may maliit at kumikinang na bato. Lila San Agustin, Leira Monteclaro, mahal ko. Panimula ni Elian. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko maibabalik ang mga taong nawala. Hindi ko mabubura ang sakit na dinulot ko. Pero ipinapangako ko sa iyo, sa harap ng Diyos at ng anak natin, nagugugulin ko ang bawat natitirang araw ng buhay ko para pasayahin ka. Tumingin siya sa mga mata ni Leira. Pakasalan mo ako. Hayaan mo akong maging asawa mo at ama ng anak natin sa pagkakataong ito nang tama. Tumingin si Leira kay Leo na nakangiti ng malapad at pagkatapos ay tumingin ulit siya kay Elian na nakaluhod at naghihintay. Ang mga luha sa kanyang mga mata ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong kaligayahan. Sa harap ng papalubog na araw, sa lugar kung saan nagsimula at muntik nang magtapos ang lahat, ibinigay niya ang kanyang sagot. Oo. Ang lumang simbahan sa Samar, na gawa sa mga batong koral at pinatibay ng panahon, ay naging saksi sa isang kasalang simple pero puno ng kahulugan. Walang media, walang daan-daang bisita. Ang naroon lang ay ang pamilyang Monteclaro na kumupkop kay Leira, ang matapat na si Marco, at ang ilang mga mangingisda na naging kaibigan ni Lila noon. Suot ni Leira ang isang simpleng puting bestida at sa kanyang buhok ay isang korona ng mga bulaklak ng sampagita. Si Elian ay nakasuot ng barong Tagalog. Si Leo, bilang ring bearer, ang nag-abot sa kanila ng mga singsing na sila mismo ang gumawa mula sa ginto at isang maliit na perlas na nakuha sa dagat ng Samar. Nang sabihin nila ang kanilang I do, hindi ito isang pangako na walang hanggang kaligayahan, kundi isang pangako ng katapatan. Nahaharapin nila ang anumang unos sa pagkakataong ito ng magkasama. Sa isang malamig at madilim na selda sa National Bilibid Prison, isang babae ang nakaupo sa sahig, kinakaskas ang mga kuko sa pader. Ang dati makinis niyang balat ay puno na ng mga peklat. Ang dati maganda niyang buhok ay gusot at marumi. Si Isabel Monteverde ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa mga krimen ng attempted murder at kidnapping conspiracy. Ang kanyang kagandahan na dati niyang sandata ay naging sumpa niya sa loob. Araw-araw, binubuli siya ng mga kapwa preso, isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa mukha, kundi sa kaluluwa. At ang kaluluwa niya ay matagal ng bulok.
Makalipas ang 2 taon, ang Monteverde Corporation, sa ilalim ng pamumuno nina Elian at Leira, ay naging mas malaki at mas matatag. Ngunit nagbago na ang puso ng kumpanya. Nagtayo sila ng isang malaking foundation para sa mga batang may sakit sa puso. Ipinangalan nila itong Leo's Heart Foundation. Si Leo, na ngayon ay isang malusog at masiglang bata matapos ang matagumpay na heart transplant, ang nagsisilbing inspirasyon ng lahat. Sa mansyon ng Monteverde, hindi na ito isang malamig na palasyo. Isa na itong tahanan. Isang hapon, nakaupo si Leira sa hardin habang pinapanood si Elian na tinuturuan si Leo kung paano magpalipad ng saranggola. Ang hangin ay malakas at ang saranggola ay lumilipad ng mataas na parang isang ibong malaya. Lumapit si Elian at umupo sa tabi ni Leira. Inakbayan siya. "Malalim ang iniisip mo," sabi ni Elian. Ngumiti si Leira at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. "Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin." "Malayo pa ang lalakbayin natin," sagot ni Elian at hinalikan ang buhok ni Leira. Mula sa malayo tinawag sila ni Leo. "Mama, Papa, tingnan niyo. Ang taas na ng lipad niya." Magkahawak kamay silang tumayo at lumapit sa kanilang anak. Tumingala silang tatlo sa langit. Ang saranggola ay sumasayaw sa hangin. Isang makulay na tuldok sa malawak na asul. Hindi na kailangan ni Leira na tumingin sa nakaraan para hanapin kung sino siya. Ang kanyang pagkatao ay hindi na si Lila na mahina o si Leira na naghihiganti. Siya na ngayon ang asawa ni Elian at ina ni Leo. At iyon ay sapat na. Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay hindi para sa taong nanakit sa'yo. Ito ay para sa sarili mo. Ito ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi pagtanggap na ang mga sugat ay bahagi na ng iyong kwento. Mga pilat na nagpapaalala sa'yo kung gaano ka katatag. Sa ilalim ng kalangitan ng Maynila, sa gitna ng halakhak ng kanilang anak, natagpuan nila ang kanilang walang hanggang bukas. Isang bukas na hindi perpekto pero totoo. Isang bukas na binuo hindi ng mga pangako, kundi ng pagpili. Ang pagpili na magmahal, magpatawad, at magsimulang muli, araw-araw.